Isa magandang hapon. Luz Viminda, Luzon, Visayas at Mindanao, Visayas, Luzon. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo riyan? Mga Bisaya diha, mayang hapon kaninyong tanan. Kamusta ang atong pagpanikay-sikay ni ining kahaponon? Hinautang nga naata sa maayong panglawas kay ang bugtong bahandi labaw pa sa Bulawan mo ang kapiskay sa panglawas. Alagaan po natin ang ating katawan po mga kapartner. Bawal mga magkasakit ha. Maliban na lang po kung ikaw ay contractor. Maliban na lang po kung ikaw ay nepo baby. May kaya ka eh. Kung ikaw lamang po ay isang ordinaryo, isang kahig, isang tuka. No, wala kang masyadong maraming kayamanan. Wala kang Rolls Royce. Wala kang Gucci. Bawal talaga magkasakit yan. Bawal mag-absent. Lalo na sa panahon ngayon. Krisis. Ay, nako po. Welcome po sa ating programang Makialam. Makibalita sa issue ng lipunan. At alamin ang katotohanan. Tayo po ay live nang napapanood at mapapanood sa atin pong official YouTube channel po mga kapartner sa DZAR 1026 News. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakapag-subscribe, hindi pa po nakakapag-like, at hindi pa nakakapag-share para may silbi po kayo sa Pilipinas, abay dapat na po kayong mag-subscribe ha? Oo. At syempre, maliban sa ating YouTube channel, tayo rin po ay live sa atin pong TikTok account mga kapartner. Opo. Pero hindi po ako kumikending-kending dito ha. Oo, ako po ay napapanood at nagsasalita lang po sa inyong mga screen. Pero pwede po kayong mag-like sa pamamagitan po ng pag-tap po sa inyong mga screens mga kapartners. The more you tap, the more it's okay. Paabutin po natin kahit mga 1 milyong tap lang po mga kapartner. Abay, okay na po yan. At sa ating mga kababayan po, mag-subscribe na po kayo sa ating mga official social media accounts. Sa YouTube natin, DZAR 1026 News. Okay? Sa TikTok, DZAR 1026 SMNI Radio. Sa ating YouTube, sa Facebook natin, sa Radyo Kapartner 1026. Dito po sa ating mga social media account, hindi po sa pilitan ang pag-follow at pag-subscribe. Pero, bawal pong tumanggi. Hindi po sa pilitan, bawal lang tumanggi. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Sa mga kaigsuunan nato mga bulanon diha, maadyong hapon kaninjong tanan mga sano ug mga sana. Sa mga dudong ug mga inday diha, kamusta mo diha mga bay, mga day ug bay. And sa atin pong mga viewers, dahil tayo po ay live din napapanood sa buong mundo. Kahit sa Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, ibang galaxy. Basta meron lang po kayong internet, meron po kayong laptop, meron po kayong cellphone, desktop, kung saan man kayo, abay, mapapanood nyo po kami kahit saan man sa universe. Mga kapartner, marami po tayong tatalakayan dito sa ating programang Makialam. Unang-una po dyan, ito pong anti-dynasty bill. Abay, sa wakas, meron ng panukalang batas na maglilimita sa mga dinastiya, sa mga paulit-ulit lang na mga apelyido. Pero wag kayong magpalinlang ha, baka malinlang kayo kasi naisama pa naman ito sa mga isinap sa prioridad ng Marcos administration. Maganda pakinggan pero himayin po natin. Baka mangyari nito same as useless. Baka mapag-alaman pag hinimay natin, abay insulto sa taong bayan. Sa Bisaya pa nakaminos man siguro ni sila. Sa kaalam sa mga mga Pilipino. Parang iniinsulto tayo nila mga kapartner. Hihimayin natin yan kasi parang may something eh.
Eh, ang sinasabi po mga kapartners, hindi po ba pag anti-political dynasty, dapat iisa lang siguro, hindi pwede magsabay-sabay. Pero dito, anti-political dynasty raw, pero pwede pa rin magsabay. Parang nililegitimize lang nila na pwede magsabay si ate, si kuya, si papa, si mama, si uncle, si auntie. Oh. Ay nako po, pinaglolo ko lang talaga tayo nito mga kapartner. Mamaya pag-usapan po natin yan. Pero bago muna yan mga kapartner, isend nyo na po ang inyo po mga greetings dyan. Mga birthday greetings, anniversary greetings, afternoon greetings, hiwalay greetings, fiesta, Christmas greetings, New Year greetings, kahit kung ano-ano mga greetings po yan. At huwag nyo pong kalimutan na maglagay po ng inyo pong mga pangalan at inyo pong mga lokasyon. Para at least alam ko po kung saan po naaabot ang ating broadcast mula dito sa Makati City, Philippines. Mabuhay! Antayin ko ang inyo pong mga mensahe mga kapartners. Pero bunahin muna natin dito po sa ating YouTube channel po habang inaantay ko pa yung ibang mga ano. Oy, maraming salamat pala sa Paskong Pakulay ni Arcelia Zinea rito. Maraming salamat sa always sa pagsuporta sa atin pong channel na DZAR 1026 News sa YouTube. Sa lahat po ng mga gusto pang magpakulay, wag na po kayong mahihiyang magpakulay. Para agad ko makita pangalan nyo, migrate agad kayo. Si Leo Rosales ng Toyokawa, Japan. Ohio! Ano ba magandang hapon nga sa Japan? Mayong hapon eh. Yung radio. Parang mali ata yun. Leo Rosales, maraming salamat sa panunood dyan sa Japan. Crescencio Prado, mayong hapon, brother. Admar, maulang Martes dito sa Las Piñas. Maulan ba? Dito sa Makati, medyo makulimlim. Sabi ni Leo Rosales, konnichiwa. Konnichiwa. Oy, nandiyan yung mga banateros si Boss D and Banat B. Banat Bay. Oo, nandyan sila sa Japan. Konnichiwa sa mga nasa Japan. Si Sulyap Mamushi. Blessed afternoon. Watching from Calamba. Calamba. Bakit nawala yung B, naging V? Oo, Calamba. Ay, naku po. Oo, Calamba pala ito. Calamba kasi ito. Arcelia Zinea, mapagpalang hapon muli sa Manay DZR 1026 viewers, listeners. Ingat po kayong lahat. Merry Christmas to all. Oy, speaking of Merry Christmas, ilang taon na lang. Ilang araw na lang bago magpasko. Ay, naku po, 10 araw na lang mga kapartner, ha? Sa lahat po ng mga ninong, mga ninang, mga may utang pa dyan nung nakalipas na mga Pasko, o meron pa kayong sapat na araw. Ako, kahit wag nyo nang balutin yung regalo para sa akin, okay na ako dyan. Merry Christmas in advance po sa inyong lahat. 10 araw na po yan, ha? Meron na ba kayong handa dyan sa inyong Noche Buena? Meron na ba kayong mga 12 bilog-bilog dyan na mga prutas? Oo, nakagawian po yan Pampatswerte daw yan mga kapartner So, ibig sabihin yung walang bilog na prutas, malas. Ako po. Si Leo Rosales, yes, sa Nagoya, Japan, si kapatid na Banat Bay. Slip of the finger, malabo ang mata. Si Horizon, hi po, shout out from Saipan, Merry Christmas. Merry Christmas din sa iyo dyan. Si Butad Villaflor from Davao, D. Duterte Line, maraming salamat ha. Si Horizon, maraming salamat sa bibingka. Meron kasi dito bibingka pinadala. Ay, sa mga nagtatanong ano bang Facebook natin, hanapin nyo lang po ako sa Facebook, tapos Admar Villando, yun lang. Oo, love tayo ni Meta mga kapartner, kaya paulit-ulit na lang tayong gumagawa ng mga bagong tawag nito, bagong mga account po mga kapartners. Pero huwag po kayong mag-alala dahil for long term na siguro yan. Oo, kung in good terms tayo ni partner Meta. Okay, like and share po mga kapartner ha. Dahil marami tayong magagandang pag-uusapan at paghimay po dito sa ating programa. Oy, dito, binabati din pala natin si
Yolanda Rosal. Okay, maraming salamat. Si Lynn Marie naman dyan sa Iloilo City. Welcome back. Oo. Maraming mga ganap ngayon ha. Nila-live stream po natin dito po sa DZAR YouTube channel. Dahil para po at least mapanood nyo po kung ano po mga pinagagawa ng inyo pong mga senador. Yung mga binoto nyo po. O maraming first time. Oo. Nasa BICAM na po tayo. First time din na isinapubliko ito mga kapartners. Maganda rin kasi nakikita natin. Kaso nga lang, parang pinagluloko lang tayo, no? Ay nako, mamaya pag-usapan pa natin yan. Maraming salamat din pala sa panonood si Donna Cabral. Good day, SMNI. Kay Pastor Kibuloy, watching from Morocco. Uy, kamusta dyan sa Morocco? Si Tessie Labo naman. Maing hapon, makialam, Admar. Si Jason Kapispisan, good afternoon, Admar, watching from United Arab Emirates. Si Mamila Live Vlog, 91-2022. Maing hapon, Admar. Sabi ni Arcelia Zinea, bawal magkasakit pero hindi bawal magnakaw sa kaban ng bayan. Ako po. Oo, tagang lalim ng hugot nitong si Arcelia. Si Ving Bujongan ng Hong Kong. Maraming salamat sa panonood. Good afternoon, watching from Hong Kong. Si Jason Kapispisan, anti-dynasty pero sabay-sabay sila. Parang Pacquiao na ang nakawan. Ay, naku po. Oo. Chris TV, PH, watching from Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. Buhay po kayo lagi. Ako, lagi pa akong nanonood sa show mo. Buhay po kayo. O, buhay po ako. Si Igorota 206, good afternoon po, Hong Kong. Maraming salamat. Sige lang, tuloy yung pagbabalita bang busy sa pamamalansya. Si Shilin Tibalia, good afternoon. Watching from Lapu-Lapu City. Oy, kamusta mo diha mga bay ug mga inday? Kamusta mo diha? Inautangan na mo sa maayong panglawas ha. Bawal kayo, ginadili ang magkasakit karong panahon na. O kamusta mo diha sana mga taga Cebu, mga Sugbuano nato diha sa mga maayong hapon kaninyong tanan diha. Anong masasabi mo sa trending na pare? Kasama ba sa topic ngayon? Pag-usapan natin yan kung sasapat pa yung ating oras. Mamaya, tabayaran nyo rin po yung BICAM, no? Pag nag-umpisa ulit yung BICAM pagkatapos ng ating programa, makikichika tayo doon. Kung ano mga ganap doon po mga kapartner. Good morning, Admar. Watching from Qatar. Merry ba ang Christmas mo, Admar? Abay, sisikapin nating maging merry. Wag nating hayaan na ang problema ang manaig. Ang mga demonyo ang manaig, ang mga dorobo, mga abusado ang manaig. Sabi nga ni Pastor Apollo C. Kibuloy, tatag lang tayo at patuloy nating idalangin po ang ating bansa po mga kapartner na ang mga mabubuti, ang mga matutuwid, ang mamamayani. Shoutout po, Boss Edmar from Kabuya, Laguna. Huwag na pong lagyan ng boss. Kasi kung tatawagin nyo pong boss, tawagin nyo lang po si Boss Dada. Boss Dada lang po. Reggie 7850, si Lorena Lawas, maraming salamat ha. Sabi ni Chris TV, mabuhay po kayo. O mabuhay ka rin, Chris, hanggang gusto mo. Mamila Live Vlog, gumawa pa ng batas. Ay, naku po. Maya pag-uusapan po natin, hihimayin po natin yan mga kapartners ha. Sino pa ba ritong magpapabatis? Shout out po from Tinya, Northern Marianas, Edgar Soliva. Kamusta kayo dyan, Edgar Soliva? Si Butad Villaflor. Ayan, okay. Sige, maraming salamat. Post lang kayo mga kapartner. Kung sino pa ang mga gustong magpapabati dyan po mga kapartners. Okay, sige. Sino pa ba rito? Okay, sino pa? Okay, tuloy lang kayo dyan sa pag-post ng inyong mga mensahe mga kapartner. This time, diretso na tayo po mga kapartner sa mga balitang dapat po ninyong malaman. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. O yunahin muna natin, ulat panahon po mga kapartner. Kailan ba ang Pasko? 10 days, no? Next week, Thursday. Pero ayon po sa Pag-asa mga kapartner, sa mga susunod na araw po, posibleng wala pong bagyo. Walang mabubuong bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. So sana'y magtutuloy-tuloy na po ito dahil
Alam natin na makailang ano na po, Pasko, ilang taon na po na every ganitong panahon or bago ang panahon ng Kapaskuhan, mayroon pong mga kalamidad na nangyayari. No? Sana naman mawala na ito, matigil na. Pero alam mo naman po mga kapartner, dito nakalipas ng mga buwan, grabe yung salanta, lindol, tapos bagyo. So nakikisimpatya tayo sa ating mga kababayan, no, na talagang magpupumilit na maging merry ang kanilang mga Pasko sa darating po na 25. Pero ayon po sa Pag-asa, 3 weather system lang ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa, no? Walang bagyo pero may 3 weather system na maaari pong makaapekto sa bansa. Ito po yung shear line. Ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa amihan at or northeast tapos easterlies galing po sa silangan po mga kapartner. Meron din pong easterlies at amihan, okay? Ang shear line, yun nga po, yung mainit at malamig na hangin na nagsasalubong, which is ang malamig niyan is galing sa taas, ang mainit dito po galing sa eastern, okay? Madalas nagdadala po ito ng mga pag-ulan sa silangang parte, eastern side ng Southern Luzon at Visayas, Bicol, dyan po sa Eastern Visayas, no? Ang easterlies naman po yung hangin nanggagaling sa silangan patungong kanluran. At sa Pilipinas, kapag sinasabi ng Pag-asa na may easterlies, ito ay mainit at mahalumigmig na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Nagdudulot ito ng maulap na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi po ng bansa, gaya ng Caraga, Davao Region at ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Samantalang amihan ay ang hangin mula naman sa Hilaga, Northeast Monsoon na karaniwang nararanasan sa Pilipinas mula Nobyembre hanggang Marso. Ito saan po yung malamig at tuyo at kumpara sa easterlies na hanging tag-init po mga kapartner. Walang bagyo, Luvoy wala pong bagyo, no, sa mga susunod na araw. So tingnan natin sa next week, pang ilang araw lang naman yun na kaya ma-forecast din po ng Pag-asa po mga kababayan. Samantala dito tayo sa iba pang balita na good news at bad news. Naku po, eto. Sa lahat po ng mga kumukonsumo po ng gasolina, meron pong pagtaas, okay, sa presyo ng kada litro ng gasolina. Yung diesel naman at kerosene, meron naman pong pagbaba. Batay po sa abiso ng mga oil companies, tataas po ng 20 sentimo ang kada litro po ng gasolina, habang 20 sentimo naman po ang ibababa sa kada litro po ng diesel at kerosene. Okay, so may pagtaas, taas-baba ito parang ano rin ito, spaghetti. Na tataas po ng 20 centavos sa gasolina kada litro, 20 centavos naman po ibababa sa kada litro po ng diesel at ng kerosene. So, sa lahat po ng mga kumukonsumo ng gasolina, abay, magpaano na kayo ngayon? Magpa full tank kung may pera. Kasi bukas, magpapalit na po yung presyohan po niyan mga kapartner. Samantala, dito pa tayo sa ibang balita. Ang Department of Agriculture po ay nagbabala sa mga tindahan na magtataas po ng presyo ng Noche Buena food items. Kung magtataas kayo, naku po, hindi na makakamit, hindi na makukuha yung 500 peso Noche Buena challenge. Nagbabala po ang Department of Agriculture o DA sa mga tindahan na huwag magtaas ng presyo ng Noche Buena food items ng lampas sa 10%. Ito'y dahil maaari silang maparusahan kung sobrang itataas ng presyo ngayong holiday season. Tsaka hindi makukuha yung 500 peso na Noche Buena challenge. Ayon po sa DA, ang sobrang pagtaas ng presyo sa mga sangkap tulad po ng mamoy, karneng baboy po mga kapartner, gulay at manok ay maaari pong ituring na profiteering o hindi makaturungang paraan ng pagkita. Ang profiteering ay may parusang 5,000 hanggang 2 milyong piso na multa. Naku po, pero sa mga panahon ngayon, dapat may sale din. Mga shuki-shuki dyan. Okay. Diskarte po ang kailangan ngayon. Yung iba, nasa mga wet market, public market po, bumibili ng mga sangkap para sa kanilang ihahanda sa darating po na pang Noche Buena po nila mga kapartner. Kasi dihamak na mas mura po ito. Diskarte kasi nga kung hindi man makuha yung 500 peso, at least makakamura pa rin sila. Marami po silang maihanda. Napanood nyo ba yung handa ni Senadora Amy Marcos sa kanyang latest vlog? Na perputahe is
Oo, good for 4 person, talagang hindi na aabot. Hindi pa yun pinasarap ha. Kumbaga, kukonting ingredients lang po yun mga kapartner. Paano magiging merry ang Pasko niyan kung kukonti, hindi masarap pagkaluto? O, di ba? So, talagang wag na lang ko kayong magpapaniwala doon sa mga 500 peso, no? Pagsikapan nyo na lang po mga kapartner. Paano kayo makadiskarte, paano kayo makatipid, at nang may bonggacious naman ang inyo pong handa para po sa nalalapit na Pasko. Pag panahon po ng Kapaskuhan po mga kapartner, parang piyesta din yan eh. Extraordinary, yung mga pagkain o ulam na hindi mo malimit hinahanda regular and on regular day. 'Di ba? Halimbawa sa regular days, ano bang mga ano nyo, monggo, tawag nito pritong isda, yung mga ganyan. So pag Noche Buena kasi walang standard, no, na talagang significant, pero nakaugalian natin yung mga istapegi, pansit, lumpia, Shanghai. Siguro kung dati nung may pera pa kayo, lumpia Shanghai, ngayon lumpiang gulay na lang muna. Kung worst talaga, lumpiang hubad na. Wala na lumpiang wrapper kasi parang ano na, dagdag na para may pagkasya talaga sa 500. Ako po. 5,000 pesos dapat ang budget sa Pasko, Admar. Nako. Minsan lang yan sa isang taon dapat paghandaan yan. O pagkasya nyo na lang. Tapos doon sa mga miyembro ng pamilya, wag na lang po kayong maghanap ng wala. Syempre, Admar, alangan naman maghanap kami sa meron. Oo nga rin. Kamusta naman, Admar? Sabi ni DTI, kasya ang 50 pesos. Sinabi ba yon? 1 student per week? Naku po. Huwag na kayo magpapaniwala mga kapartner nyo. Ang taong bayan naman ay hindi naman bulag po sa katotohanan ngayon. Pagdating po sa presyohan, hindi po yan sa DTI lang po ang nakakaalam magkano ba yung presyo ngayon ng mga bilihin. Hindi po Department of Agriculture lang ang nakakaalam sa realidad. No? Nakararami sa mga Pilipino nakakaalam sa kung magkano na po ang presyo ng mga bilihin ngayon. Kung meron man mga pinagsasabi itong ating gobyerno po mga kapartner, pagpasensyahan nyo na kung out of reality. Kung hindi realidad, no, mga kapartner. Pagpasensyahan nyo. Ako na po yung humihingi ng pasensya. Alam kong hindi maluloko yung mga Pilipino. Lalo na't marami po sa mga kababayan po natin, hindi kontraktor, hindi politiko, talagang araw-araw nasa palengke. O may mga ganyan, yung mga politiko, nagbibigay lang naman yan ng budget. O yung mga mayayaman, nagbibigay lang naman yan ng budget sa kanilang mga kasambahay. Oo, doon sa mga namamalengke. Yung mga kontraktor, bumibili lang naman yan ng gamit kung may payong. Opo, pero pag ordinaryong Pilipino po kayo, talagang yung iba, yung arawan din yung sahod, arawan yung kinikita, arawan din siyang pumupunta po sa palengke. Alam din niya, kung hindi man arawan, maraming beses sa isang linggo, no, pumupunta sa palengke, alam niya kung magkano yung presyo ng bigas ngayon, karne, manok, baboy, baka, isda, gulay. No, so kung meron pong sasabihin ng DTI at DA na ganito, ganyan, na mas makakamura, pagpasensyahan nyo na po, Kasi for sure, yung mga official po ng DTI at DA, hindi naman po yan nagpa 500 peso na Noche Buena sa kanila. Lalaki ng sahod nila, maliban pa sa mga bonuses, di ba? Christmas Day is my regular day for me. Sabi ni Joel Sunday. Sunday, tama ba? Joel Sunday o Sunday? Correct po, Admar. Walang halagang pera natin dyan. Dito sa amin, may 50 pesos ka. Makasurvive ka na for 1 week. Naku po. Samantala, okay, dito tayo sa DOH naman po mga kapartner, kasi nga po mauuso po ngayong holiday season yung kaliwat kanang kainan. Kahit na wala pa akong kainan wala pang nag-iimbita sa akin ng Christmas party. Talagang pahirapan na siguro ang panahon ngayon, no? Oo, ngayong panahon ng Kapaskuhan, isang beses lang ata akong nakakain ng lechon. Oo, siguro tanda yan na naghihirap na po o di kaya ay wala na talagang gusto mag-imbita sa akin. Pero ang DOH po nagpaalala po sa mga posibleng sakit. Ngayon pong holiday season, lalo na sa mental health pala ngayong holiday season. Ayon po kay Health Secretary Teddy Herbosa, mas dumarami ang stress tuwing Kapaskuhan dahil sa mga party, reunion ng pamilya at pressure sa trabaho.
Bakit na-stress, 'di ba? Merry yan. Hindi naman stress Christmas and a Happy New Year, 'di ba? Oo, kaugnay dito tumataas din ang bilang ng mga nagpapakonsulta tungkol sa mental health. Tiniyak ng DOH na bukas at available ang kanilang mental health service, kabilang ang online consultations. Ayon din sa World Health Organization, mas nararamdaman ang kalungkutan tuwing holidays ng ilang individual tulad ng mga malalay sa pamilya, may pinagdadaanan sa buhay, nawalan ng mahal sa buhay, may mga bilanggo at health workers na naka-duty. Yes po mga kapartner, no? Hindi po talaga lahat nakakamit yung Merry na Christmas at Happy na New Year kasi sa mga ganong klase ng problema. So, maliban doon sa mga problema sa pisikal, pag panahon po ng Kapaskuhan, high blood, may sakit sa puso, atake, mga diabetes dyan, at kung ano, mataas yung uric. Oo, umiiwas tayo sa mga matataba na mga klase. In short, umiiwas po kayo sa masasarap na pagkain. Yung may mga comorbidities dyan, may mga sakit-sakit dyan, sa mga masasarap na pagkain, iwasan nyo na po. Pero maliban po dyan, yung kalusugan po natin sa mental, no? Talagang isa rin yan, seryoso din po yan. Tama naman po talaga, no? Halimbawa, sa mga overseas Filipino workers, no, na talagang hindi sila nakasanayan nila or sa mahabang panahon, gusto nila makasama. Alam niyo naman po, pag Christmas dito sa Pilipinas, kakaiba tayo mag-celebrate ng Pasko dahil pag Christmas po sa Pilipinas, ay ano po yan, talagang reunion, no? Kahit nga hindi mo ngayon mo lang nakita, bigla mong nagiging kamag-anak. Oo. So ang tendency po niyan, pag nakasanayan, halimbawa first time mo na mag-abroad, siguro doon sa mga veterano na sa pagtatrabaho sa ibayong dagat, medyo nakapag-adjust na sila. And with the advent of technology na rin po ngayon mga kapartner, hindi na rin kagaya dati na ang napakalayo mo talaga sa kaanak mo kahit sa panahon ng Kapaskuhan. Ngayon kasi, noon meron pang tawag. Ngayon kasi meron ng video call Pwede na kayong mag-video call. Pwede ngang i-flash mo na siya sa TV. Nagsi-celebrate. Ipakita mo lang yung camera. Nagsi-celebrate kayo sa Pinas. Siya din nagsi-celebrate ng sa kanya doon sa ibayong dagat po mga kapartner. Medyo nabawas-bawasan na po yung pangungulila. Pero dyan, papasok po yung mga first-timer na mga overseas Filipinos po dyan. Kaway-kaway kayo dyan. Kaway-kaway nga yung mga first time na magpunta ng ibayong dagat po mga kapartner. No? Dahil sila po talaga naman po grabe po yung kanilang sakripisyo at yung kalungkutan, hindi po basta-basta yan, no? So, totoo po yan, yung stress po niyan. Tapos, ano pa ba, yung mga may kamag-anak na nagkasakit, no? Mas lalong, kasi panahon ng Kapaskuhan, iisipin niya, panahon ng Kapaskuhan, yung aking kamag-anak, sakit. Imbis na gagastusin ko to panghanda sa Noche Buena, pero naubos lang dito sa pagpapagamot, mga ganyan. Ano pa, yung sinasabing bilanggo, mga mahal sa buhay na nabilanggo, yung mga health workers na naka-on duty. Kasi nga po, needed din ng mga emergency responder panahon po ng Kapaskuhan, yung mga nagsasakripisyo po mga kapartner. Pati na rin po yung mga nag-aalala kung ano po yung ihahanda sa Noche Buena na stress. Kung kaya bang pagkaset. Di ko nga alam, baka nakapagdulot din ng stress yung sinasabi ng DTI na 500 peso na hindi may pagkasya ng ating mga kapuspalad na mga kababayan. Oo, na-stress tuloy sila kasi paano ba ito makamit yung 500 peso? Hindi talaga makamit yung 500 peso. Yun po mga kapartner. So, talagang sa mental health din po natin, no? So, pag sumikapan nyo po talaga, iba't ibang paraan, pero kilala naman po ang mga Pilipino sa pagiging resilient sa panahon ng sakuna, panahon ng mga problema, mga kapartner. Kahit na meron pang nagdadagdag ng problema. Alam nyo, ang nagdadagdag ng problema sa atin ngayon, yung binigyan po ng trabaho ng ating mandato ng gobyerno po natin na taga-solve ng ating mga problema. Yun po ang nagbibigay ng problema na po. Nakaka-high blood. Tingnan nyo, sabi ni Cynthia Torres dito, di ba? Tama talaga itong sinabi ng DOH no? Na nakaka-stress. May stress din, may kailangan din aware tayo sa mental health natin tuwing panahon ng Kapaskuhan. Dumagdag pa itong DTI, na high blood tuloy ito si Cynthia Torres. Naku po. Ako, Admar, 20 years nang di nakapag-Christmas dyan sa Pinas, kaya wala rin akong pake sa Christmas, pero I'll make sure na masaya sa bahay dyan sa Pinas ang pamilya. Yung mga sanay na,
ano na yan sa Bisaya pa, ng gungis na. Hindi na yan masyadong tinatablan ng stress. Ang nai-stress dyan, yung stress. Oo, madiskarte na yan mga kapartner. Ang medyo challenging dyan, yung mga first-timer na mga OFW po mga kapartner, na unang taon nila na kay Christmas, magpapasko na malayo po sa kanilang mga kamag-anak. Samantala sa ibang balita po mga kapartner, yung pambansang pulisya, PNP, naka-heighten alert na para po sa simbang gabi. Nakaugalian din po ng ilan sa ating mga kababayan yung pagdalo sa simbang gabi po mga kapartner. Nagtataka ako, ba't simbang gabi pero madaling araw? Kasi madilim. Siguro, no? Pero yung iba po sa ilan sa ating mga kababayan, talagang dagsa din po sa mga simbahan yan. So, naka-heightened alert ang PNP po dyan. Mag-uumpisa po yung simbang gabi, December 16. So, inaasahan po yung pagdagsa ng mga tao sa bawat misa po ng iba't ibang mga simbahan sa bansa. Sa ilalim po ng programang Ligtas Paskuhan 2025 ng Pambansang Pulisya, nasa mahigit 70,000 mga pulis ang ipakakalat sa mga simbahan, matataong lugar at mga matataong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga nagsisimba. Paigtingin din ang foot patrols, checkpoints, mobile patrols at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan, barangay at mga opisyal ng simbahan para sa crowd control at agarang tugon kung may emergency po mga kababayan. Magbabantay rin po ang pulisya laban sa nakawan, mandurukot, matinding trapiko, sunog at iba pa. Doon sa mga korap, hindi kayo magbabantay. Pinayuhan naman ang publiko na maging alerto, bantayan ng gamit, sumunod po ang sa batas trapiko at i-report ang agad na kahinahinalang mga kilos. Alam nyo po, bumalik na naman tayo dito sa pagbibigay ng abiso sa ating mga kababayan, no? Biruin nyo, pinapaalalahan ng ating mga kababayan na maging alerto laban sa mga mandurukot. Ganito tayo noon. Bawal magdala ng mga mamahaling gamit, mga kwentas, mga singsing, mga cellphone ninyo. Itago nyo talaga kasi marami mga mandurukot dyan. Baka mabiktima kayo. Sa panahon ni PRRD, ang kanyang binibigyan ng babala, hindi naman yung mga law-abiding citizen, yung binibigyan niya ng babala, yung mga kriminal. Baka maging huling Pasko nyo na to. Baka maging huling New Year na, baka hindi maging merry ang inyong Pasko. Baka mailipat sa November 1 yung birthday ninyo. Naku po, may mga ganyan. Diba? Binibigyang babala ang mga kriminal at hindi yung mga law-abiding citizen. Naku po. Samantala, 3.6 million na mga sasakyan dumadaan sa mga kalsada ng Metro Manila araw-araw ngayong 2025. Sa record po, mas mataas ito kumpara sa 3.2 million na mga sasakyan 2 taon na ang nakalilipas. Ayon sa MMDA, inaasahan pang lalong tataas ang bilang ng mga sasakyan at bibigat ang daloy ng trapiko ngayong holiday season. Kaugnay nito, iminungkahi po ng MMDA ng EDSA Busway magandang opsyon ngayon para sa mga commuter dahil napapaikli nito ang oras po ng biyahe. Nako po, so mayaman ng mga Pilipino kasi nadadagdagan yung mga sasakyan. Panglaban. Ang panlaban sa number coding, bumili ng bagong sasakyan. Naiba yung plaka. Ito pa yung isa sa mga solusyon ng MMDA para po sa traffic, lalo na ngayong holiday season po mga kapartner. Inatasan po ng MMDA ang mga mall sa Metro Manila na magsumite ng traffic management plan 2 linggo bago magsagawa po ng mall-wide sale ngayong weekend. Dapat pala, first part ng December, naku po. Ito yung upang maiwasan po yung matinding trapiko. 2 weeks sila magbibigay bago 2 linggo bago magsagawa. Naku po, kung magsasagawa pala kayo ng baka kakaharapin nila. Ayon po kay MMDA Traffic Enforcement Group Head Victor Nunez, ipinagbabawal na ang weekday mall-wide sales. Dahil lalo nitong pinapalala ang daloy ng trapiko, particular na sa Metro Manila. Yan yung solusyon nila, walang sale tuwing weekday. So kung kayo po ay naghahanap ng sale, pasensya na po kayo. Tanong po kayo sa MMDA.
Kawawa naman yung ating mga kababayan yan. Alam nyo naman po, yung sale lang po talaga, yung kanilang inaasahan, makakabili sila ng paborito nilang binabalik-balikan sa window shopping. Tapos di para nila mabibili kasi bawal palang mag-sale pag weekdays. Nako po. Oo, kung may sale sa weekend, kailangan mo nang aprobahan ng MMDA ang plano sa pamamahala ng trapiko. Nako. Oo, samantala hinikayat din ng MMDA ang mga local government na magtakda ng designated fireworks zone para sa mas ligtas na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon at maiwasan ang aksidente lalo na sa mga bata. Nako po, so yan yung mabilisang solusyon sa traffic po mga kapartner. Huwag mag-sale. Baka sabihin na naman natin mga kababayan, anti-poor naman itong mga sale na nga lang yan, at least may diskwento. Tapos ipagkakait pa sa amin. Sa mga mall naman daw po yan, hindi naman po yan sa mga ordinaryong Pilipino, kahit na. Magko-commute na lang sila. Kaya nga dapat mapalakas talaga yung yung public transportation, yung mass transport po natin mga kapartners. Na aabot sa punto na ma-discourage ang ating mga kababayan na bumili ng mga sasakyan, magkaroon ng mga private vehicle. Kasi yan po yung nagpapasikip. Pag marami na po yung bumabaybay po sa ating mga kalsada, talagang nagpapahirap po yan mga kapartner. Samantala, eto pa, yung MMDA nagbabala naman sa mga peking text scam tungkol sa NCAP violations. Meron na naman po. Ay nako, nagbabala po ang MMDA laban sa mga peking text scam tungkol sa umano'y traffic violations sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pinayuhan po ng MMDA ang publiko na huwag mag-click ng kahinahinalang link at huwag magbigay ng personal na impormasyon. Ang mga kahinahinalang mensahe at maaaring i-report sa MMDA Hotline 136 sa opisyal na social media accounts ng ahensya. Ang tunay na NCAP notice ay ipapadala lamang kapag ma-verify na ang paglabag ay via MMDA NCAP na walang payment link. Hindi maaring magpadala ng reply at walang contact number. Samantala hanggang November 30, umaabot na po sa 250,000 mahigit ang naitalang NCAP violations at mahigit 119,000. In short po mga kapartner, pag may natanggap po kayong mga text, huwag po kayo agad magpapaniwala. Kahit nga mga numero ng mga bangko, kahit numero po ng mga telco, napapasok din po naman itong mga scammer na ito. Kaya ingat-ingat po. Ang tanga naman yan. Sino ba sinabihan ito ni Arcelia? Natural na yan sa mga Pilipino, inaabangan ng sale. Oo, kapalit po daw niyan is traffic Sabi dito ni The Wanderer, parang India na ang Maynila. Yung mga sangkot sa pagnanakaw at kidnapper, yung dapat ang bantayan ninyo mga pulis. Samantala, si Vice President Sara Duterte may dalawang hiling po ngayong holiday season, ngayong Pasko. Mayroong dalawang hiling. Ano ito? Una, maging malusog ang kalusugan ng lahat. At pangalawa, maging mas maunlad ang Pilipinas sa 2026. Hindi makasarili si BP Sara. Sinabi niya ito sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa The Hague, Netherlands para sa ika-6 na buwan ng pagkakakulong ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Inihikayat din niya ang lahat na ipagdasal ang kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sa uli, pinasalamatan din ni VP Sara ang mga taga-suporta ng kanilang pamilya at ang kanilang pagdarasal para sa dating Pangulo. Sa ibayong dagat naman tayo mga kapartner na related sa mga Pilipino, tiniyak po ng Philippine Ambassador sa Thailand na maaari pa ring bumisita ang mga Pilipino doon kahit may mga kaguluhan sa hangganan po ng Thailand at ng Cambodia po mga kapartners. Sa isang pahayag sinabi ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, naligtas ang Bangkok at iba pang lugar basta iwasan lang malapit sa Thailand-Cambodia border. Binanggit din niya na ang atletang Pinoy na kasali sa SEA Games ay ligtas. At speaking of SEA Games mga kapartner, ano bang update natin ngayon sa medal tally? Nakailang ginto na kaya tayo po mga kapartners. Okay? Ito. Naku po, yung host, nangunguna pa rin po ang host na Thailand. Host sila So gagawa yan ng paraan na magkaroon ng bentahe yung kanilang mga atleta. 134 po ang kanila na pong ginto. Okay? Samantala, pumapangalawa yung Indonesia, 46 yung gold.
Sa Vietnam naman, 34 ang gold ng Vietnam. Sa Singapore, 27. Pumapang-5 ang Malaysia, 22. Ang Pilipinas naman po ay pumapang-6, 19. Parang 2 beses na ata tayo na overall champion itong SEA Games, mga kapartner. Dahil ilang beses din yon, 2 beses din ata yung isinagawa yung hosting natin dito po sa Pilipinas. So may bentahe talaga pag host country, no? So sa kasalukuyan, ang Pilipinas sa Southeast Asian Games ay nasa pumapang-6 po tayo. 19 na mga ginto po, mga kapartners. Pero tayo yung may pinakamaraming pumapangalawa sa may pinakamaraming bronze, 71. Okay, 32 naman po yung ating silver po, mga kapartner. Ayan mabuhay ang mga Pilipinong atleta po, mga kapartner. Focus lang kayo sa inyo pong huwag kayong magpa-distract dito sa mga corrupt, no? Sayang minsan yung mga atleta sa ibang bansa po, well-funded po talaga, mga kapartner. Ang well-funded po dito, flood control na nako po. Samantala, dito naman po tayo sa iba pang mga balita. Sinusuri na po ng Department of Foreign Affairs o DFA kung may Pilipinong naapektuhan sa nangyaring mass shooting sa Bondi, Sydney, Australia kahapon. Grabe yun, mga kapartner, no? Dalawa po yung suspect doon, mag-ama. No, walang habas na namaril, mga 100 yata ang namatay po, mga kapartner. Kitang-kita sa footage. Parang wala lang sa kanila. Di ko lang alam maliban dito sa Amerika din, sa Estados Unidos din, meron din pong mass shooting din po doon. Grabe itong mga lugar na ito, no? Dito sa Pilipinas, bihira pong magkaroon ng ganitong mass shooting. Pero sa ibayong dagat tulad po sa Amerika, talagang halos buwan-buwan meron. Oo, mas mahigpit din ata yung ating dito pag ng firearms, no, kumpara sa kanila. Pero dito talamak korupsyon yun. Doon talo yung ibang bansa. Talo tayo sa mga mga insidente ng mass shooting. Wala po, which is good naman, no? May mga insidente siguro tayo, wala mga hostage taking lang, tapos mga nakawan, yung mga ganyan. Pero yung mga mass shooting, wala bihira dito sa Pilipinas. Ang talamak dito, korupsyon. Yun. Tsaka yung maraming mga durugista at mga adik. Samantala, sa iba pang mga balita, mga kapartner, wala naman pong natanggap na impormasyon ang DFA ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico kung ito ba'y nasa Portugal. Kamakailan na inanunsyo ni Marcos Jr. na kinansila na ang passport na dating kongresista. Pinaliwanag naman ng DFA na kapag nakansila ang passport, ito ay ipapaalam sa Bureau of Immigration maging sa Philippine Center on Transnational Crime at kalaunan ay sa Interpol. Kaugnay nito, ilalagay na ng Interpol ang passport sa kanilang alert system sa mga international border. Humihiling na rin ang National Bureau of Investigation sa Interpol na maglabas ng red notice laban dito kay Ko. Si Ko at 16 na iba pa ay nahaharap sa kasong graft at malversation kaugnay sa 289 million pesos na substandard road dike project sa Oriental Mindoro. Ang naturang proyekto ay ginawa ng SunWest Corporation, isang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Ko. Tinawag naman na paninira ni Vice President Sara Duterte ang kasong isinampa laban sa kanya at 15 opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President. Plunder yun at graft complaints, no? Dahil umano ito sa maling paggamit ng mahigit kalahating bilyong pisong pondo ng confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Kabilang sa mga nagreklamo sina dating Finance Undersecretary Shelo Magno, father na yung adik ng ilang dekada, isang dekada mahigit, isa't kalahating dekada ba na adik ito, si Flavie Villanueva at si Father Robert Reyes. Ayon sa kanila, hindi pinaliwanag ni BP Sara kung saan napuntang malaking pondo. Pero dun sa sinabi naman ni Magno,
no, ay hindi daw maipaliwanag pero hindi naman nila matumbo kung meron nga ba talagang nagawang mali at kinurap itong si Vice President Sara. Pero ang gusto nila buksan yung bank accounts. Paano po yan? Hindi po ba yan fishing expedition? Parang naniniwala ka na corrupt siya pero dapat gawin mo na ito. Hindi po ba pag nagsampa ka ng kaso, malinaw na malinaw yung ebidensya? Parang kagaya ito dati pa eh. Meron niyang ninakaw. Paano mo nasabing buksan mo yung bank account niya? Sure ka na basta buksan mo. Oo, pag hindi yan binuksan, nagnakaw yan. Parang ganun eh. Nako po. Sabi ni BP Sara kamakailan, sinabi niya na mga aligasyon ay bahagi lamang ng paninira at hindi totoong paghahanap ng katotohanan. Inikayat niya ang publiko na maging mapanuri at tuloy na magdasal para sa kapayapaan. Tiniyak rin sa kabila ng mga isyu laban sa kanila ang OVP na magpapatuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko para sa kapakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Ang sabi naman po ni Attorney Rowena Guanzon, hindi pa po saklaw ng Office of the Ombudsman itong si Vice President Sara Duterte kasi impeachable siya. Hindi na niya sinabi na huwag kasuhan pero parang kung magde-decide dito ang ombudsman kinahinala. Impeachable siya, impeach muna or antayin na matapos yung kanyang termino. Ganun din kay President Bongbong Marcos Jr. Hindi pa masasampa ng kaso kasi 'di ba may immunity na tinatawag after na. Yung wala na siyang immunity, wala na siyang pwede nang sampahan ng kaso. So tingnan natin kung ano ba ang tamang interpretasyon ng batas kasi yung iba bahala na lang sa pag-interpret ng batas. Mabend lang yung law. Law bender. Samantala, meron pong iniulat ang Philippine Coast Guard na 3 mangingisdang Pilipino na nasugatan di umano at malubhang nasira ang mga bangka matapos daw atakihin at bombahan ng tubig ng China. Nangyari ang insidente daw dyan sa Escoda at Sabina Shoal sa May Palawan noong Biyernes. Ayon sa PCG, halos 2 dosenang bangkang pangisda ng Pilipinas ang tinarget ng water cannon at hinarangan ng mga barko ng China. China Coast Guard, sinabi ng PCG na pinutol din ng isang barko ng China ang mga angkla ng ilang bangkang Pilipino. Bagamat seryosong insidente, sinabi ng PCG na hindi ito tinuturing na paglala ng tensyon. Ano pong nangyari dyan sa panahon ni PRRD? Nagkaroon po ng tinatawag na moratorium. Wala mo ng aktibidad, basta mapayagan lang na makapaglayag at makapangisda yung mga kasi traditional fishing grounds po natin kasi yan mga kapartners, no? Samantala, dito na tayo sa ating main topic po mga kababayan. Dapat talaga may designated na lugar ang mga paputok sa atin. Basta yung mga bakante. Malimit dyan sa mga bakanteng lugar. Pero paano kaya maagapan ito? Marami pong mga pag kumakalat po yung mga paputok na kung hindi talaga tuloy yung ipagbabawal yung mga paputok, meron talagang magpupuslit po niyan. Dito pa, bago lang sa ating main topic, meron pa ba dito? Si Karen Mi Plato, maraming salamat sa pakulay. Di mapaliwanag pero malabo ang kaso ni BP Sara. Okay, sabi ni Jason Kapispisan. Sa Pinas, bihira ang shooting pero ang Pinas pinaka number 1 sa corrupt. Ano ba itong nangyari kay Gerald Pardillo? Ano ba ito? Baser ba ito? Baser? Yung sangkot sa pagnanakaw. Asan ba yan? Okay, sige. Sangkot sa pagnanakaw at kidnapper yun, dapat bantayan ninyo kapulisan. Ako po. Meron pong inihain po na panukalang batas. Okay? Ito po yung House Bill 6761. Yan, nakikita nyo po. At dyan po sa House Bill 6771, ang nag-introduce po nito o ang may akda po nito ay itong si Speaker Bogie D. At si Majority Leader, Congressman Ferdinand Alexander Marcos, also known as Sandro Marcos. Kaya hindi nyo masi-search agad yan sa kasi ang pangalang ginagamit niya rito is Ferdinand Alexander Marcos po mga kapartner. Okay? Ang title ng kanyang bill, ng kanilang panukalang batas, okay, ay An Act Defining and Prohibiting
the establishment and perpetuation of political dynasties. Okay? To promote equitable political participation. Ang ganda. Ganda ng English. Oo. Okay? Ano po ba yung sa section 3 kasi nito, yung definition of terms. Ano po ba yung political dynasty? Sinasabi po rito sa page 2 ng political dynasty refers to the concentration and dominance of elective political power by persons related to one another. Kakamag-anak, pareho ng apelido in short. Political dynasty relationship refers to an existing familial relationship with an incumbent elective official. Asawa, direct ascendant, descendant. Basta magkakamag-anak po mga kapartner na nasa posisyon. Iyan po ay may tuturing na political dynasty po mga kapartner. Now ngayon, dito po tayo sa section 5. Kasi marami pong bumusisi nito. Kung pakikinggan mo talaga, parang makasaysayan. Kasi sa ating konstitusyon, meron po doon na sinasabi patungkol po sa anti-political dynasty. Pero wala pong malinaw na batas ukol po rito. At may tuturing siguro nating makasaysayan dahil sa bakas. Matapos po ang ilang dekada, may kapartner, meron ng anti-dynasty bill. At ito pang isa pa sa mga makasaysayan nangyari. Dahil sa dami po ng political dynasty sa Kongreso, alam po natin yan, yung magkakapilyido, magkakamag-anak, nanay, tatay, ate, kuya, pinsan. Ang mismong nag-introduce nitong anti-political dynasty bill daw, ay mga dynastiya rin, palakpakan. Ibig sabihin po, yung mga nag-introduce nitong panukalang batas na ito po, mga kapartner, na anti-dynasty, mismo yung mga may dynastiya, magkakapilido, marami mga kamag-anak na mga nasa posisyon ngayon. Sino ba ito? Itong si Speaker D. Marami ang mga D dyan sa Isabela. Itong si Marcos, alam naman po natin, presidente, tatay, yung speaker, uncle, tama ba? Oo. Tapos marami. Marami yung marami pa dyan. Pero ito sila, magkamag-anak po. Meron din kamag-anak ito na governor, di ba? Pero, tingnan natin ngayon dito sa section 5. Dito natin himayin kasi dito po, medyo mayroon tayong nasilip na kalokohan. Mapapasa sa section 5. Section 5 na ba yan? Hindi pa section 5. Yan ay nasa page number 3. Ito, basahin natin po mga kapartner. Hanapin nyo, pwede nyo pong hanapin ito sa House Bill number 6771. Okay? Sa 6771, makikita nyo po dito sa section 5, yung mga persons covered. Okay? Yung prohibited candidates. Okay? Sinasabi po rito, any person with political dynasty relationship as defined in section 3 of this act shall not be allowed to hold and occupy public office in any of the following manner. Okay. Una, ito yung prohibited act na sinasabi po ng ni Congressman Sandro Marcos at ni Speaker D. If a person is an incumbent or candidate for any elective national position, the spouse and the above relatives are prohibited simultaneously hold any elective national position.
So, ibig sabihin, kung ang isang opisyal, halimbawa, meron siyang national position, bawal sa kanyang kamag-anak na magkaposisyon din sa national. Halimbawa, national, siya, senador. Bawal meron siyang kamag-anak na senador din. Ayan. Pangalawa, number 2, if a person is an incumbent or candidate of the position for the position of member of the House of Representatives, the spouse and the above relatives are prohibited simultaneously hold sa legislative district. Ibig sabihin, kung meron siyang merong isang kongresista, bawal sa kanyang mga kamag-anak na humawak din ng posisyon sa same legislative district. Same, ha? Tapos, if a person is an incumbent or candidate sa provincial position, board member, gobernador, vice governor, bawal din po na magkaroon ng sa same provincial government. Ibig sabihin, bawal na kamag-anak mo yung gobernor, ikaw ay vice governor, tapos meron ka ring kamag-anak na board member, bawal po 'yon. Okay? Same din sa mga bayan at syudad. Kung meron kang bawal po magkamag-anak na same na bayan, konsehal ba yan, mayor, vice mayor, bawal din po. Or ganun din sa barangay, bawal din po yung SK, kamag-anak ni konsehal at ni barangay kapitan, which is ang common ngayon. Kung sino yung barangay chairman, yun din yung barangay SK, kamag-anak din, minsan anak pa. Pero, kung kung i-analyze nyo po itong Section 5 na ito, pero pwede ka magkaroon ng kamag-anak sa iba't ibang posisyon pa rin. Halimbawa, ikaw, senador. Pwede kang magkaroon pa rin ng kamag-anak na congressman. Kasi hindi naman yun same. National position yung isa sa legislative district. Pwede yung asawa mo mayor. Mayor ni senador. Si congressman, kung meron siyang asawang mayor, pwede rin. O di kaya ganun din, kumbaga, pwedeng meron kang kamag-anak na sabay-sabay kayong nasa posisyon sa magkaibang posisyon. Senador o national position, legislative, provincial, city or municipal or barangay. Magkaiba daw yon, pero pwedeng magkaroon kang kamag-anak. Bawat nabanggit natin sa national, legislative, district. So in short, mga kapartner, ang panukala po nitong ni Congressman Sandro Marcos, sa unang tingin mukhang matapang. May pagbabawal sa mga magkakamag-anak na sabay-sabay humahawak po ng posisyon. Sa unang tingin, parang nakakabilib. Nabanggit natin parang. Pero kapag binasa nyo pong mabuti ang Section 5, page 3 ng House Bill 6771 po, mga kapartner, kung babasahin mo ng mabuti, hindi pa daplis, hindi pa hapyaw, abay mapapakamot lang po kayo sa ulo at mapapatanong, anti-dynasty ba ito? O anti-sabay upo lang? Same as useless, kumbaga. Dahil ayon sa Section 5, bawal lang naman pala ang sabay-sabay na paghawak ng magkakamag-anak ng ilang partikular na posisyon sa iisang lugar. Ang hindi lang pwede dito sa anti-dynasty bill kuno na ito, sa same na lugar, merong magkakamag-anak. Pero pwede ang magkakamag-anak sa iba't ibang lugar, national position, sa mayor, or sa city or municipal, sa legislative, sa probinsya.
Ang bawal lang ay sabay-sabay na paghawak ng magkakamag-anak ng ilang partikular na posisyon sa iisang lugar. Ibig sabihin, pwedeng ama gobernador, ang anak kongresista, isa pang anak mayor, ang pinsan vice mayor, ang tsuhin party list representative. Basta wag lang pare-pareho ang upuan. Di ba? Parang gina-justify nilang nila yung kasalukuyang setup nila ngayon. Na magkakamag-anak pa rin sila. Si president, si senador, si congressman, isa pang congressman. Ibang lugar yun eh. Parang sinasabi po ng panukala, hindi namin kayo pipigilan, pakiayos lang po ng pwesto. At dito pumapasok po itong tanong, kung political dynasty ay parang ahas na maraming ulo, ang solusyon ba ay itali lang ang isa tapos hayaan ang iba na gumagalaw? Sa ilalim po ng Section 5 po ito mga kapartners ha, hindi po ipinagbabawal ang sunod-sunod na pamumuno. Hindi ipinagbabawal ang pagpapalitan ng posisyon. At lalong hindi ipinagbabawal ang paglawak ng kapangyarihan ng isang pamilya sa iba't ibang antas ng gobyerno. Ang bawal lang ay pag masyadong halata. Wag lang yung same na lugar, ibang posisyon naman kayo. Kung gayon, ang masasabi po natin dito, isang anti-dynasty bill na maingat na iniiwasang saktan ang political dynasty. Ito po yung panukalang batas na wag mong i-hurt ang mga political dynasty. Panukalang batas na nagsasabing, laban kami sa dynasty, pero dahan-dahan lang. Kaya nga ang tanong natin dito, hindi kung may anti-dynasty bill ba, kundi kung anti-dynasty ba talaga ang kanila pong ipinanukala. Dahil kung ang batas po ay kayang lusutan ng mismong mga pamilyang dapat sana'y pigilan, baka dito pananggalang laban sa mga abuso ng kapangyarihan. Baka isa lang itong legal na make-up para i-justify at para magmukhang may pagbabago. Meron tayong anti-dynasty bill. Pero yun lang pala, yung same na lugar lang pala. Pero pag ibang lugar ka, okay lang. At kung ganito po yung Section 5, hindi po pinapatay natin yung political dynasty. Parang binibigyan lang natin sila. Kumbaga parang tinatraffic lang natin ba? Hindi nito ipinagbabawal ang political dynasty. Inaayos lang nito ang traffic. Ayusin lang natin. Ikaw, hindi ka pwedeng mag-gobernador kasi magtatakbo ako ng gobernador. Sa ibang lugar ka, pwede ka doon. Pwede kayo mag-kongresista ka na lang. Senador ako. Oy, kamag-anak, anak. Huwag ka na dito dyan ka lang sa ano. Kasi bawal pag dito, mag-gobernador ka na lang o di kayo mag-congressman. Ito lang naman yan sa ating anti-dynasty bill. Ang tawag dito, dynasty friendly. Hindi dynasty safe, hindi dynasty friendly, dynasty safe, at dynasty approved. Naku po, kung ito po ang ipapasa ng Kongreso, wag na po tayong magtaka kung bakit paulit-ulit ang mga apelyido sa balota. Sa ilalim po ng batas na ito, hindi sila ipinagbabawal. Inaayos lang po yung pila nila. Okay, meron tayong 5 pilahan. Bawal pong magkakamag-anak sa isang pila, doon po sa isang pila. Pero may chance kayong manalo lahat. Tingnan nyo po yan mga kapartner. At isa pa sa debate dito sa anti-political dynasty is yung baka mawala daw yung ating, ito din yung kanilang baka mawala yung ating demokrasya, mga kapartner. Kasi 'di ba sa demokrasya hinahayaan tayo na hinahayaan tayo na pumili sa kung sino yung gusto natin. Kung ang nagustuhan natin ay same yung apelyido, 'di ba?
Pero wag po tayong magpabulag dito kasi alam natin marami pong may gusto din ditong anti-political dynasty, yung mga nagsasawang magkakamag-anak lang. Minsan pa nga umabot sa punto yung magkakalaban, magkakamag-anak lang eh. Eh di parang panalo pa rin sila nun. Eh hindi lang makalusot yung mga hindi magkamag-anak. Oh. Pero ganun din yun. Ang tao niya same as useless, mga kapartner. Oo. Eh, ang sabi naman ng ilan, sinasadya lang ito, pampapogi lang ito eh. Sinasabayan lang nila para, sa wakas mapipigilan na yung political dynasty sa bansa o ginawang priority ng presidente. Pero kung susuriin mo ng mabuti, isang kalokohan lang pala. Insulto sa mamamayan. Gina-justify lang nila na meron palang political dynasty, bawal lang kayo sabay-sabay na mo. Pwede sa iba't ibang mga posisyon, sa ibang lugar lang. Hindi po ba? Same as useless nga. Defeated pa rin yung purpose nito mga kapartner. Nako po. Kaya maging mapagmatsyag mga Pilipino. Wala na tayong oras dito po sa ating programa po mga kapartner. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share dito po sa ating palatuntunan para lagi po kayong updated. And tabayanan nyo rin po yung live stream din po natin sa atin pong bicameral conference committee. Ano ba mga giging ganap dyan? Makichismis tayo sa kanila. Meron pa bang patutunguhang tama po yan mga kapartner. Bago lang tayo magtapos, ilang araw na lang bago magpasko. 10 days na lamang po mga kapartner. Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat ha. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito po sa ating programa ng Makialam. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share dito sa ating program po mga kapartner. Maraming salamat po sa inyong panikikinig at panonood. Paalam!